May mga bagay talaga sa opisina na mas mabuting hindi nalalaman. At minsan, ang akala mong simpleng overtime ay hindi pala trabaho ang tinatapos mo, kundi buhay mo. 10:00 na ng gabi. Si Liza, isang accounting assistant sa isang lumang opisina sa Maynila, ay nagpaiwan para tapusin ang mga reports. Tahimik ang buong floor, walang maririnig kundi ang tiktak ng orasan. At ang ugong ng aircon na parang humihinga. Habang nagtatype si Liza, kumikindat-kindat ang ilaw sa kisame. Hay nako, sabi niya, sira na naman tong ilaw. Pero sa bawat kindat ng ilaw, parang may anino siyang nakikita sa dulo ng hallway. Mabilis, saglit lang. Pero malinaw, parang taong nakatayo. Nilakasan ni Liza ang loob niya at tinuloy ang trabaho. Ngunit ilang minuto pa, may narinig siyang kaluskos sa printer room. Baka si Sir Romel lang yun, tinawag niya. Sir Romel? Kayo ba yan? Walang sumagot. Tanging narinig niya ay ang mabagal na tunog ng papel na lumalabas sa printer. Kahit walang nakaprint, lumapit si Liza. At nang silipin niya ang printer, may lumalabas nga talagang papel. Pero puro itim. Walang letra, walang numero, puro itim lang. Pinulot niya ang isa at sa likod nito may nakasulat na parang gamit ng ballpen. Huwag kang magpaiwan. Nanlamig si Liza. Isa-isang namamatay ang ilaw sa hallway. Papalapit sa kanya. Tik-tok, tik-tok. Ang orasan sa dingding biglang tumigil. Tumakbo siya papunta sa elevator. Pagdating niya ron, naka-open na ito kahit walang tumawag. Sa loob, may babae. Naka-office uniform din. Nakangiti, pero walang mata. Sumigaw si Liza, tumakbo papunta sa fire exit, hingal na hingal. Ngunit sa bawat palapag na dinadaanan niya, pareho lang. Parehong level. Parehong signage. Parang umiikot lang siya sa iisang palapag. Hanggang sa marinig niya ang radyo sa mesa niya. Liza, asan ka? Ang tagal mo na. Kanina ka pa umuwi ah. Tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang hindi na siya nakalabas ng opisina. Kinabukasan, pagpasok ng janitor, nakita niya ang computer ni Liza. Nakabukas pa. Nagtatype pa rin. Ngunit walang tao sa upuan. At sa screen, isang dokumento lang ang nakasulat. Huwag kang magpaiwan. Kaya kung mag-o-overtime ka, siguraduhin mong hindi ka nag-iisa. Dahil baka hindi lang trabaho ang kasabay mong ginagawa.